ang una kong ginawa, nilinis ko Maynila, dinisiplina ko Maynila. In fact, yung nangyayari sa Maynila became national policy ng DILG. Tapos lahat ang Tolonges, si Junior Ribay, lahat ang Tolonges dito sa Maynila, kinakalawit namin. Distrito 1, handa na ba kayo? Isang malakas sa Kinahanglan ko na po ipakilala sa inyo ang taong kahit kailan di tayo iniwan sa laban ng pandemya. Ang taong galing sa hirap, subalit nagsumikap, ang magbabalik ng ningning at gloria ng lungsod ng Maynila, ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme, number 2 sa Balota, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Real talking from the man, parang ang boss pero joke ka pa rin. Nice cars at mga dope na women. Kung wala ka naman, pwede mo naman. Gising na gising kayo. Magandang gabi, Delpan. Pasensyahan nyo na. Medyo namamaos na kami. At okay yun ha. Ay, thank you ha. Thank you very much. Pepa ko. Thank you. Thank you ha. Dala mo na ito kay Boss Toyo. I love you, Yorme! Anyway, muli magandang gabi sa inyong lahat. Kumain na ba kayo? Kasi ang kamay na hindi pa kumakain. Kaya nyo ba yan? Maging pastig. Maraming salamat sa inyong oras. At nandito kayo, sumasakit na ang inyong mga pinti, ang mga litig. Pero maraming salamat sa inyo. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag naman kayo dahil hindi namin sasayangin ang gabi ninyo para makapakinig lang ng mga panira. Wala kayong maririnig dito ng mga panira. Chill-chill lang tayo, chill-chill lang. Good vibes lang, good vibes. So, basta tayo, real talk lang. Real talking from the man, parang ang boss pero joke ka pa rin. Pagkamat, painit ang panahon. Grabe. At ganoon din kainit ang kampanya. Pati mga kalaban ko, mainit na rin sa akin. Araw-araw na akong pinupulutan. Ako ang almusal nila. Tanghalian, hapunan. Araw-araw, ako na lang ang topic nila. Bakit kaya hindi tungkol sa inyo ang topic? Bakit? Bakit? Pangit sila! Pangit sila! Parang pangit sila! Bakit hindi pag-usapan ay yung mga bagay na ginawa o mga bagay na gagawin para sa mamamayan? Bakit kailangan mong hilain ang paa ng iba para ikaw ay umangat? Nakakalungkot isipin. Alam naman ng taong bayan, pag maghahalalan ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapit-bahay, kaaway din.
Pagtapos sa eleksyon, yung mga politiko, Atila! bati-bati na. Kapit-bahay! Mag-awit! Yung magkapit-bahay. Tama ba? Kaya ayaw ko kayo makipag-away. Huwag niya kayong, alam ko, marami sa inyo nagmamahal sa akin. Minsan, gusto nyo na silang sagutin sa Facebook at awayin. O ako na mismo nagsasabi sa inyo, huwag nyo silang papatulan. Unang-una, wala namang boto sa Facebook. Ang boto nasa tao. Tama ba? Ang boto nasa puso't isipan ninyo. Ayun ang importante. Ang boto namin O, papapanatagin nyo ang inyong kalooban at patibayin dahil malapit na ang araw ng paghuhukom. malapit na ang mahal na araw. Nalulungkot lang ako sapagkat ngayon lang ako naka-experience, lalo na tayo sa Tondo, na ang utang na loob pala ay sinisingil. Ako daw ay walang utang na loob, sabi ng ate ko. Ngayon, mga batang Dalpan, batang Tahimik, batang Almario, mga taga Saragosa, sa akin yun ang marinig. Ano ang paniwala ko? Ang paniwala ko, bilang isang Pilipino, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Walang katapusang bayaran. Habang ganun. Kaya lamang ito'y binabayaran ng kusa. Tama ba? Pero magkaganon pa man, pagbigyan natin yung kwento nila, pagkatapos silang manira, bibigyan kayo ng 1,000. At 5 kilong bigas. Dami nakaka-relate ha. Okay lang yun. Kailangan namin yun. Total, inimbitahan kayo sa tutuban. Oh. Binigay sa inyo ng kusa. Hindi nyo naman hiningi. Tanggapin nyo. Sayang din yun. Pero mo, may 5 kilo ka pang bigas. May ulam ka na, may kanin ka pa. Sol. Kaya lang alam ko, nagdurugo ang tenga nyo. Kasi may sumisigaw doon na babae. Sabi nakakarinig ha. Pero hindi yun. O sige, tingnan nga natin. Mga nanay at tatay ko, kayo ang humusga. Ako po, sa akin nyo na marinig. Ako po ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan tinago o ipinagkaila. In fact, bilang ganti sa utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko ang kanyang mga anak. For almost 20 years. Yes, for almost 20 years. 2 dekada. Kayo po ang humusga. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Natulungan ba natin? Tanong nyo sa mga chairman nyo. Lalo na yung chairman nyo, pinipilit kayong mapunta sa kabila. May JO yun. Meron ba kayong form? Wala kayong form? Mahina pala kayo. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa,
Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangapat, asawa ni ate, head ng Manila Health Department. Sino nag-appoint? Ang inyong lingkod. Nakaupo? Yan ang una kong tatanggalin pag ako nakabalik sa City Hall. Yorme, bakit mo naman tatanggalin? Dahil ba galit ka sa kanila? Hindi. Nay, tay, yan ang may kasalanan, mga batang Maynila. Mga batang Maynila. Yan ang may kasalanan sa hinanakit ng mga nanay at tatay nyo at mga lolo't lola nyo. Saan ka nakakita? Health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Saan ka nakakita? May ospital pero walang gamot. Tama ba? Online. Sosyal. Paano pag hindi ka marunong mag-online? Alam na aking ina. Tama ba? Kung hindi ko pa pinansin, hindi pa tatanggalin. Pero 2 years, hirap na hirap yung mga matatanda natin kung saan kailangan pa silang schedule sa online para lang makapagpa-check up sa health center. Dapat, sabihin nyo rin sa sakit, pwede ba schedule ka rin? Panglima, si ate, nakaupo? Upo. Ilan sila? 5. Happy? O di masaya ako. Masaya ako. Bakit? In my own little way at sa tulong natin lahat, napagtagumpayan ng mga anak ni Boss Danny yung hindi niya napagtagumpayan. Ngayon, ang tanong, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga niyan. Tama ba? Nagagalit? Ulit. Kala ko mapapatid yung litid eh. O tanong, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko, opo. Bakit? Pilipino ako. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Kahit na tayo sinisingil, sige lang. Kasi ganun talaga ang ugali natin. Bakit ko naman kailangan baguhin ang sarili ko at pagkatao ko? Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din ako sa kanilalagyan ko ngayon. Lalo na kayo mga taga-Tondo. Ganyan-ganyan niyo ako binoto bilang kusya. Tama ba? Mukha pa akong totolo-tolongges nun. No, pero pogi. Kagawad. Shoutout nga pala sa mga batang Almario. Malamig pa school nyo? O ngayon, bakit sila nagagalit? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Nandiyan na nga sila lahat. Tanong nyo, Nay, Tay, ito, I challenge them. Maghanap kayo ng kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, isinantabi ko mga anak ko, inuna ko mga anak niya. Ngayon nagagalit sila. Kasalanan naman ba na dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na! Bumalik
Huwag niyo masyadong lakasan. Masigawan din kayo. Napanood niyo? Napanood ko rin. Nagulat ako eh. Parang hindi doktor. Nagagalit. Kung sila ay nagbote sa kanilang tungkulin at responsibilidad sa taong bayan, kahit hindi na sila makita ng taong bayan, iboboto sila ulit ng taong bayan. Tama ba? Anong gaga na itim? Oh, anong sinasabi nila? Tulog na tulog sila. Si Yorme, maraming iniwang. Narinig niyo? Sinabi ba nila yun? Narinig ko rin eh. O sige, tingnan natin. Mali sila, bayaran mo. Magre-real talk lang tayo, real talk lang. Real talk ang kamain. Pero ang guys, pero joke ka pa rin. O, taas ang kamay ng may anak dito. May anak kayo. May anak kayo. Real talk. Real talk. Kapag walang makakain ng anak ninyo, gagawa nyo ng paraan? Uy. Hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Gagawin nyo ang lahat? O, yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, nung binoto ninyo ako na mayor noong 2019, wala kayong narinig kahit isang beses na reklamo sa akin na walang iniwang pera yung sinundan ko. Wala. Anong ginawa ko? Bumoto na kayo ng mayor eh. E di kargo ko na lahat ang responsibilidad nun. Tama, mali? Wala kayo nakitang sinisikot, tinuro ko ang daliri ko sa iba. Ang una kong ginawa, nilinis ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. In fact, yung nangyayari sa Maynila became national policy ng DILG. Tapos lahat ang Tolonges, si Junior Ribay. Lahat ang Tolonges dito sa Maynila, kinakalawit namin. Umaangat na tayo, papalipad na tayo, bigla tayo nabangga. Boom! Panis. Nagkaroon ng pandemya. Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Pero kayo na mga naparito, kayo na mga nangabuhay, kayo ay testigong buhay dahil yung iba kong testigo patay na. Nagka-COVID eh. Pero tayong lahat dito, matangos ang ilong natin masasabi, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Tama, mali? Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama, mali? Mayaman, middle class, mahirap, per family, not household. Dahil sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya, kaya 2 o 3 food box sila. Tama, mali? Nakain nyo? Natanggap nyo? Naramdaman nyo? Yan ang kwento. Bigyan natin ng kwenta. Bigyan natin ng kwenta ang kwento. 700,000 families times 1,000. No, magka? Patay. Dami zero. Hoy, mga batang almaryo. Magaling tayo sa mathematics.
700 milyong piso. Malaki pera? Malaki? Malaki, malaki. Times 8. 8 times 7. 5.6 billion. Malaki? Malaki, malaki? Malaki, malaki talaga? O nasaan ang 5.6 natin? Chinicha, Milua. Wala na. Gone with the wind. Pero ang tanong, nakain natin? Natikman natin? Naramdaman natin may gobyerno tayong masasandalan? Talaga? Pagkain pa lang yan. Hindi ko pa binabanggit yung 1,000 na kakap. Naalala nyo, namigay tayo ng tigo 1,000 per family. Oh. Plus 700 million. 6.3 billion piso. Nay, tay, taas sa kamay na nag-aaral ang anak dito sa public school. Nag-aaral ang mga anak nyo? O, nay, tay, nung pandemya, anong sinabi ni Secretary Liling Briones? Secretary of Education, ano sabi niya? We will cancel face-to-face classes. Tama mali? Takot na takot yung tatay. Takot na takot yung nanay. Bakit? Wala nang ang trabaho. Wala nang ang mga chicha. Bibili pa ng tablet. Tama mali? Pero hindi. 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 Bakit? Dahil lahat ng estudyante sa Maynila, 110,000 na tablet pinamigay ng gobyerno ng syudad ng Maynila. Nagamit nyo? Talaga? Hindi lang tablet, pati internet. Tama ba? Si teacher, 10,300 teacher, 11,000 laptop ang binili natin. Si teacher, may laptop na, may internet pa. Si estudyante, may tablet na, may internet pa. Nakaraos ang pag-aaral ng ating mga anak noong pandemya.